everyone! Again, welcome na naman dito sa aking YouTube channel. Again, this is Yana and today's vlog. Kailangan nyo mapanood yung video na ito kasi i-share ko nga sa inyo kung ano nga ba yung mga tips para magkaroon ng chance na maaprubahan ang inyong loan application kapag gusto nyong umutang sa bangko, either bank personal loan or salary loan. Kailangan nyo din at least magkaroon ng idea kung ano nga ba yung mga kailangan nating i-consider bago syempre tayo mag-try or sumubok na umutang sa mga bangko. So by the way po pala, I'm back. Nag-assist po ako ng mga client na gustong umutang doon sa bangko kung saan po ako accredited bilang isang loan specialist nga or bank loan agent. Kaya sa mga interested, sana mapanood nyo nga po yung video na ito bago natin subukan or bago kayo mag-message sa akin, sa aking email address, diba? Para at least may idea po tayo. Pero bago ang lahat, syempre, kung ngayon ka lang po nanood sa aking mga videos or maaaring lagi ka pong nanonood, pero hindi ka pa nakakapag-subscribe, abay, mag-subscribe ka na nga po para magkaroon ng chance na manalo sa ating pa-cellphone giveaways na ini-announce ko nga po every 25th of the month. Ang number one na kailangan nating i-consider bago tayo mag-try na umutang sa mga bangko para nga magkaroon ng chance na ma-approve ng ating loan application ay syempre, i-research muna natin kung ano nga ba yung type of loan na kakailanganin nyo. Okay, so by the way po kasi, ang mga bangko ay may iba't ibang klaseng loan na ino-offer. May salary loan, yun nga po yung personal loan for employed and self-employed. Merong home loan, and minsan may mga bangko na nag-offer ng cash loan. Gamit lamang yung credit card natin, hindi na natin kailangan mag-submit ng requirements, di ba? So, kailangan yung i-research muna kung ano nga ba yung type of loan nga na kakailanganin nyo. At number two, once na nakita mo or nalaman mo kung anong klaseng loan nga po yung gusto mong utangin, keep your number realistic. Kailangan nating i-consider yung kaya nating bayaran. Halimbawa, ang sahod mo ay 30,000 pesos every month, pero ang gusto mong utangin ay nasa 700,000 pesos or 800,000 pesos or yung mga iba pa nga, gusto daw ng 1 million, pero po yung basic monthly salary ay 30,000 pesos. So, possible po talaga na hindi ma-aprubahan ng ating loan application kasi ang tingin po ni bangko ay baka hindi mo kayang bayaran yung possible nga po na magiging monthly amortization mo kapag yun yung amount or kapag malaki yung amount na gusto mong utangin pero yung sahod natin ay medyo mas mababa. Dito naman mga beshes, usually kasi ang ina-approve ng mga bangko ay 3 to 4 times ng basic monthly salary. I-multiply mo lang, halimbawa yung sahod natin ay 30,000 pesos every month, i-times 3 mo lang yan or times 4. Yun po yung possible na i-approve ni bangko. Pero minsan, depende pa rin. Kahit ganun yung sahod nyo, minsan ang ina-approvehan lang nasa 60,000, 70,000. Nakadepende pa rin kasi yung amount at yung terms na i-offer ni bangko sa inyo doon sa mga requirements din po na isi-submit natin. So, doon po kasi sila magbabase. Don't try to get a loan if you know you can't repay it. It will hurt your finances in the long run. So, ensure you're borrowing an amount you can afford to repay. At number 3 nga po mga beshies, ensure proof of income. Bago mo subukan na umutang, kahit saang bangko man yan or sa mga lending company, sa mga finance company, i-check mo muna kung meron ka nga bang maipakita na proof of income. For example, sa mga employed, kailangan makapag-submit ng 1 month latest payslip or 2 months latest payslip or yung mga ibang bangko, 3 months latest payslip yung hinahanap nila. At pagdating naman sa self-employed, kailangan meron kayong ITR 1701. Diba? Meron tayong mga business permit na maipapakita. Kasi doon po yung basehan ni bangko or doon nila i-check kung meron nga ba tayong kapasidad para magbayad doon sa utangin natin, diba? So, i-check muna natin kung sakali na wala po tayong may submit na proof of income, na abay possible po talaga or wag na lang po tayong umutang kasi parang nagsasayang lang po tayo ng oras. Pero, meron din kasi yung mga bangko na hindi naghahanap ng proof of income basta meron kang existing credit card. Napakaganda yung status ng credit card mo, ng account mo sa credit card na meron ka, diba? May mga bangko na as long as meron kang existing credit card, pwede pa rin umutang sa kanila. So, yun yung mga kailangan nating i-consider. Meron nga ba tayong proof of income na maipakita? Sa mga bangko na okay lang na walang proof of income na ipakita, basta
meron kang existing credit card. So, yun yung mga kailangan natin i-consider. At next nga po mga beshies, establish a solid credit history. Lenders will only accept a loan application if they discover you have a good credit history. This is because it raises the notion that you can handle a credit agreement better. If you have a poor credit history, start building a better one. Ito yung mga kailangan nating gawin para maka-establish tayo ng good credit history. Kasi kapag marami tayong utang na hindi maganda, yung nagiging payment natin laging nalilate or minsan sobrang tagal na yung buwan na nakalipas na hindi ka pa nakakabayad, possible po na nasubmit yung pangalan mo sa CMAP. Kaya pagka-check nung bangko na utangin mo or kung saan mo gustong umutang, yung name mo, kung meron ka bang good credit history, abay kung meron kang hindi magandang payment sa mga previous na pinagkakautangan mo, talagang possible na ma-decline nga po ang ating loan application. So, ito nga yung mga tips na kailangan yung gawin. Get your bills paid on time. Kailangan nating magbayad on or before yung due date sa mga pinagkakautangan natin. Finish paying off your utang, di ba? So, kailangan kung meron ka pang existing loan, halimbawa, 2, 3, 4, yung existing loan mo sa iba't ibang bangko, tapos subukan mo na namang utang sa other banks, possible po talaga na ma-check pa rin yun, di ba? And possible hindi pa rin ma-aprobahan ang ating loan application once na na-check ng bangko na gusto mong utangan na marami ka pang utang or may mga utang ka pa sa ibang nagpapautang, sa ibang bangko, sa ibang lending, or sa ibang mga finance company. And, syempre, avoid spending more than your credit limit allows. Pagdating naman sa credit card, make sure tayo mga beshies kuha na maganda din yung status or standing ng credit card natin. Hindi yung tipong halos na max mo na ginamit yung credit card mo and medyo matagal din na hindi ka nakakabayad. Or yung tipong nagkaroon ka lang ng agreement sa bangko kung paano mo bayaran yung credit card mo kasi hindi mo na kayang bayaran yung nakamax na credit card. At syempre, prevent unfavorable event outside your control such as bankruptcy or foreclosure. At ang next natin na tandaan mga beshies or yung mga kailangan yung malaman para di ba magkaroon ng chance na ma-aproba ng ating loan application, yung mga dapat nating gawin ay yung evaluate existing credit. Your ability to get new credit may be affected if you already have several credit cards or loans. Potential lenders may be wary of extending you any additional loans if you already have open credit accounts. Nonetheless, open credit accounts do not necessarily disqualify you from securing a new loan. Lenders will determine whether they will extend credit based on some criteria, including your good credit history nga, your current credit utilization rate, your current total na utang. So, kailangan ng mga beshies maintindihan natin ang mga ito bago nyo itry. Kasi minsan kahit pumasa ka sa criteria or eligibility criteria and qualifications ng isang bangko, kung marami tayong existing loan, may mga closed or canceled credit card tayo na hindi pa nababayaran, possible pa rin po na hindi ma-aprobahan ng ating loan application kahit napakataas yung sahod nyo. Number 6 mga beshies, check different lenders. When applying for loans, it's crucial to compare lenders. Don't just apply hastily for one, especially if their terms and requirements aren't suitable for your situation. Kailangan kung gusto mong umutang sa ganitong bangko, i-check mo din yung mga eligibility criteria and qualifications ng ibang bangko. Kasi maaring yung gusto mong applyan hindi ka pala pumasa sa qualifications nila or sa eligibility criteria. Then, doon sa mga ibang bangko, hindi mo kino-consider na utangan, doon ka pala qualified, diba? So, i-check natin. Or kung gusto mong mag-personal loan, mag-housing loan, mag-car loan, or mag-salary loan, kailangan i-search mo kung anong bangko yung nag-o-offer ng magandang payment terms, mas mababang interest, then yung amount, at syempre yung criteria nila, eligibility criteria and qualifications, pagdating sa edad. Syempre, pagdating sa basic monthly salary, ano nga ba yung qualifications nila, di ba? At yung mga lugar na kinikater nila. Kasi may mga bangko na medyo maselan. Kunwari, yung bangko na ito, hindi nila kinikater yung isang lugar kasi yung lugar na yan, maraming history
ng krimen or maraming mga hindi magandang nangyayari sa isang lugar at yung bangko or ibang bangko hindi nila kinikater yung ganong lugar kasi nga iniisip nila yung kapakanan ng collector na kung sakaling hindi makapagbayad yung client or yung borrower, iniisip nila yung kapakanan ng collector na pupunta sa bahay or sa lugar na yan. Yan, marami kasing mga criteria and qualifications nga yung iba't ibang mga bangko. Kaya kailangan i-search natin kung saan nga ba yung best bank na doon tayo qualified. At syempre, pagdating nga sa sahod, qualified ka. So, ibang bangko kasi pagdating sa sahod, ang eligibility criteria and qualifications nila, 15,000, 20,000, 25,000, yung iba, 45,000 pesos. Make sure na kung sakaling interested ka talaga na uutang or gusto mo talagang umutang sa mga bangko, abay ngayon pa lang, mag-build tayo ng good credit history. Magbayad tayo sa ating mga utang or sa ating mga bills para hindi tayo magkaroon ng records at mabilis ang approval sa ating loan application kapag naisipan natin na umutang. So, yan lang, basic tips lang ito mga beshies. At sa mga interested nga po na gustong mag-bank loan, abay mag-message nga po kayo sa aking email address, amawanyana@gmail.com. So, nagbabalik ako para sa pag-assist ng mga client, sa mga pre-qualified na client na gustong mag-bank loan. Pero ito po yung tandaan nyo mga beshies, sa mga interested na umutang, dapat po at least yung sahod natin ay 25,000 pataas. And pagdating naman sa bank call center, at least 30,000 or 35,000 pataas yung sahod nyo. At syempre, kompleto sana tayo ng requirements. Pag mag-message naman po kayo sa aking email address na amawanyana@gmail.com, meron pong auto-reply na mga question for pre-evaluation. Kailangan yung masagot yon kasi yun din po yung basehan ko kung magre-reply po ako sa message nyo or hindi. Kasi nga, napakarami mga beses yung mga nagme-message sa akin, sa aking email address na puro how lang, pero hindi naman nagre-reply kung mini-message ko, diba? So, merong auto-reply, kailangan nyo lang sagutan yon para doon po ako mag-base kung pre-qualified nga ba kayo na utang sa bangko or hindi, or sa bangko na handle namin. Once na hindi po kayo pre-qualified, abay sasabihin ko naman po sa email. Ang kinaganda kasi noon, at least hindi haba, di ba, yung conversation natin, tas at the end pala hindi ka qualified. And syempre, para hindi ka mag-submit ng requirements, tas tsaka ko lang sabihin na hindi ka qualified. Or, bali, wala naman pong bayad yung pag-apply nyo sa akin. Or kung gusto nyo lang naman, option nyo naman yan kung gusto nyo magpa-assist. Wala naman pong bayad since nag-extend lang din naman po ako ng tulong sa inyo and hindi po ako naniningil ng bayad. Accredited agent ako or loan agent ng isang bangko na kung saan halimbawa qualified kayo na umutang, i-forward po natin lahat yung requirements na isend nyo sa akin sa bangko na yun at lahat ng process sa bangko gagawin. So, wala na po akong kinalaman doon. And ang gagawin ko lang magtanong-tanong lagi or i-follow up lagi yung application nyo kung ano nga ba yung status. It's either approved or declined or in process or kung ano mga status or kailangan ng additional requirements. So, in-inform ko din po kayo. Okay? So, yun lang mga beshes. Kung sakali naman po hindi ko kayo ma-inform sa status ng inyong loan application, may mag-message din naman po galing sa bangko mismo kung declined or approve ang inyong loan application. Okay? So, yun lang mga beshies. Thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Like nyo din yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you guys at see you on my next vlog. Bye-bye!